Hello mga kabagang. Kamata na lang. Pwede Kung sa pakamutla, ay mga bright eyes. Another episode ng ating kahit anong podcast, ang isang series ng podcast ni Kuya Mapres. Yes! Yes! So, what's up guys? Nakakuha yung kami dito guys. spooky. So makapansin niyo medyo hindi siya pang production yung ilaw namin natin. Meron kung anong tawag sa ilaw na yan. Kasi gabi kami bumiyahe ngayon. Kulang kami sa ilaw guys. Ay naku! Bakit? Yan pala eh. Ha? Huwag na abs. Pwede pala eh. Oh, yan na. So yung mapapansin nyo kasi ganda ng production namin. Kasi nag-effort kami sa lahat kahit na one day bakit dahil gabi na nga po. Di ba ito So, nandito lang ang pamilya. Ang sa ating sa harapan, si Tunap. At ang yung pamilya sa likod. Say hi kayo sa camera nyo. Parang hindi masyadong... Wait lang, mga problema pa kami dito. May installation. May installation pa kami. Pero sa ito yung spot mo kasi. Hindi, para hindi makita yung ilaw ba? Ganyan? Punta ka lang kami ng ilaw mo sila. Kaso, hindi mo na sa atin yung ilaw. So ito po yung podcast na on the way inaayos namin. Set up, online na ako. Sabay set up. So parang bus pang dilin namin. So ang importante naman ito yung audio guys. So ngayon, kung nagtatanong kayo kung tungkol saan yung podcast namin ngayon. Spooky to, Spooky Nights. Spooky Nights edition. Kaya medyo magulo yung lighting. Creepy, gano'n. So ang tanong lang, mapakilala man tayo. Totoo na, anong pangalan mo? Huwag na magpakilala lang eh. Sino mga hindi nakakilala sa kanila? Oh. Sa mga na nakakilala ko. Walang, kung in-upload sa channel I'm the oldest. Sino yung mga kasama ko? Sige. Tama. Totoo na. Sino ka? Guys, ako nga pala si Tutunap, kapatid ng isa sa pinakamalapit na driver at vloggerist ng Palawan. Vlogger naman ang ako. Kuya Bebe Tabs. O yung kuya Saan ka nagtatrabaho ngayon? Anong ganap sa buhay? Ang pinagkakabala natin ngayon ay sa pagbebenta ng mga laptop sa isang computer store. Legal ba yan? Legal to. Nakaroon natin lang sa akin. Sihitin mo isang mga operasyon. So, ako isang sales tech. Okay, next. Sino sa likod yan? Abing. Si Abeng. Ayun na bahala. Saan ba ako? Dito ko. Hi. Second camo. Ako nga pala ang nag-iisang. Chicks na radyo. Ako ang asawa ng panganay. Sorry, asawa na. Yes, wala akong magagawa. Wala na. Wala kang wala. Ano na yan? Baka. Silo ka ngayon. Okay, ano yung ginaganap? Anong ganap? Ano yung Ngayon kaganapan? ako ay isang tindera. Pero magkakaroon na tayo ng work sa Lunes. Ano yung tinda niya na nabi? Sa'yo ba yun? O parang joint? Sa amin ng kapatid. Venture sisters? Joint venture ng inyong sisterhood? Yes, sa amin ng kapatid ko. Okay. Okay. So ngayon, nung may bagong work, papasok pa lang, di ba? Okay. Sino yung next? Next. Ang nagpasusong dede. Ay, nagpasusong nanay na walang katapusan. Ang asawa niya, Bebe Tabs. Yes. Yay! Hey. Inabangan ko magkaroon din dyan naman sa Kaya nga eh. Next sa likod ko, Sa likod, magingay. si mama nanay. Si Aisy. Sige. Ako si Aisy. Si Roda ay si Cortezo, ang bunsong kapatid ng dalawa. Okay. Ano tawag sa atin? In-laws? In-laws din ng dalawa. Kasi kasama sila yung asawa ng dalawa. So, ako ang bunso. Yun lang. Yes. Okay. Syempre. Yes. Isa na siya sa pinakamalapit na Miggy Vlog. Oh, yes. Subscribe, follow and share. Ano niya, aesthetic in nature lover. Wow. And random funny videos and entertaining videos. Okay, next. Ang nag-iisang. Kung may pinagmula ng mga gwapo at magaganda, Yes. sa akin yung nagmula. Yeah. Wala naman ang nanay ng mga ito. Ikaw ba ang Diyos? So yun lang, wala kay Papa. Hindi siya magpakilala Ay, mamaya. may-ari sa buhay lang. Bagay. Okay yan, sige, okay, siguro yun ah. So ngayon, ang episode natin ay tungkol sa, baka siguro mawalaan niya kung sa tungkol sa ano. Wala naman. Baka may idea kayo. Wala na. Wala naman. Sabi na eh. Hindi na kami sumakay sa sasakyan eh. Okay, so ang ating tungkol sa, ano ba? Ang ating episode ngayon tungkol sa spooky edition. So may mga experiences ba kayo na like spookiness? Like pag sinabing spooky kasi ano yan eh, mga nakakatakot. So siguro
You can follow it out. Yeah. So, yung spooky edition ko, diba sa lighting pala medyo... Dito sa daan na to mismo. Ito ka lang na mismo spooky to. Ako siguro na-ignosa, exorcism ba yun? Spooky ba tawag? Exorcist. Sa mga multo-multo, wala akong gaanong spirit kasi parang me myself, wala akong, I don't believe. Pero, wala kayo mag-isa sa gabi, mag-CR sa ano, hindi ako, basta akong maka-encounter ng ahas sa gabi kasi yung may aswang. Siguro yung naranasan ko spooky yung high school tayo, yung sanib-sanib. Sa high school ba, yun yung pinaka-spooky na naranasan ko sa buong buhay. Kahit hindi na yung sarili ko na hindi ako naniwala sa ganun. I mean, dahil na-experience ko siya. Na-experience ko siya first hand. And random yung goosebumps yung maranasan mo na may mga nasaniban ko. Kasi parang in denial ka ba na maniwala na, ito totoo yan? Ano lang yan, parang baka depressed lang yan yung ano na yan, tao na yan, baka naghahanap lang attention yan. Kaya yung pag narin nasaniban pero wala yan, ito totoo yan. Pero mararamdaman mo kasi sa aura eh, parang may something ba? Yun yung para sa akin something spooky na naranasan. Ganun. Yun ano siguro. Pwede naman kahit 2 o 3 spooky stories. 5, 10. So ito tumap. Sa akin, sa iba, ano ba, paano ko siya explain? Nangyari ito, 8 years ago, 9 years ago. Nag-work ako sa isang fast food, sikat na fast food sa Pilipinas. Hindi siya ganun kilala mga Jollibee, no? Jollibee. Hindi siya ganun kilala. Yun, kilala ka. So, puro ako, so isa ako sa event. Ang tatawag ni Smart, kami yung nag-handle ng mga party. So, kasama ng video sa mismo. Nagkakaki sa mga customer. Tapos, nung panahon na kainan na, so di ba may ano naman yan, may mga program naman yan after ng sayaw-sayaw. May time na for kainan yung mga guest. So, nung time na yun, so sa taas yung kasama ko. So, naiwan kami na to, nag-assist. Tapos may mga time kasi yan na buka na pagkain sa baba. So, kailangan may maiwan na isang tao or dalawang tao. Ang nangyari yun, ako rin naiwan sa taas. Ako yung nag-assist sa mga tao kung ilan yung kailangan ko. Ano parang may birthday celebration doon? May birthday celebrant. Sa Jollibee, sa celebrant. Nag-celebrate. So yung mga kasama ko na sa baba. Ang nangyari ngayon, may tumagdag na order sa baba ng customer. Tapos, sabi ko kakausapin ko na lang yung kasama ko kasi sila yung mga dagdag. So ang nangyari yan, tinulong ko yung kasama ko sa gilid. So sabi ko, kausapin niya na yung kasama ko sa gilid ko. So, nagtaka yung customer, tinulong ko kasi pero yung itsura ng customer na yun, nagkataka siya. Kasi tinulong ko Kasama mo? Oo, tinulong ko yung kasama ko sa dulo. Nung pagturo mo sa kanya, nakatalikod siya, nakaharap. Nakaharap yung baba yung kasama ko sa akin. Pero ako nakadyak, yung nakita mo yun, hindi ako nakadirect din sa kanya. Pero nakita siya sa gilid. Pero Oo, pero so tinulong sa gilid. Nagkataka ngayon yung customer tapos sinabi niya, okay sige, sabi ko na lang mamaya. Nagtaka din ako sa kanya, bakit mamaya? Pinayaan ko lang. Tapos, mamaya, bumaba na ako doon sa baba sa may kitchen para kunin yung pagkain. Tapos nagulat ako lang doon yung kasama ko sa lupatin. So yung na-surprise ako kasi yung tinuturo ko kasama ko sa taas, nandun din sa baba, pagbaba ko. Ano, doppelganger? Doppelganger. Sa iba ba? Double ganger. Ang tawag na double, di ba? Doppelganger na siya tawag nila. Tapos nagtaka, kinausap ko, sabi ko na pa, naman ako bumaba, bakit nandito ka rin sa baba? Anong tinutukoy mo baba? Kasi kanina ba ako nandito sa baba? Nagkakanta ng pagkain. Ikaw lang man doon sa taas, kaya iwanan sa kita. Hindi ko nakita man kita tuwan sa gilid ko, kaya tinulong kita sa customer. Ano sinasabi mo, gawa-gawa ka? Hindi siya maniwala na tinulong ko sa taas. Tapos legit ko na talaga na hindi siya umakyat kasi siya talaga nung isa yung party, siya yung nandun sa baba, nagkakanta ng pagkain. So meaning, hindi siya yung nakita. Hindi kaya baka nagkamali ka lang na identity. Akala mo syempre iba to. Nakita ko kasi yung mukha niya talaga, naka-uniform din. Wala namang ibang nag-uniform doon sa party, yun na tatlo lang din. Baga may uniform nga pala kayo. Uniform kami, iba din yung normal lock lang. So babae siya, nakita ko babae, nakamukha din kasama. Yun lang, double ganger. Doppelganger experience. Okay? Ako wala akong experience. Or something nakikababo lang na something medyo... Hindi ko alam kung panaginip siya or imagination. Hindi ko alam, bata pa ako nun. May kama kasi kami na yung may maliit lang na awang, hindi siya yung open, yung kama, manipis. Doon ako may,
ano kasi ako matulog, gusto ko may sinasandigan ako. Tapos doon ako sandal. Parang wala lang, nagkalabit lang na mga bangko ko, ganun lang. Ay, Kalabit na mga bangko ko. Hindi ba creepy yun? Mas nagtaas nga ako ng balayin ko sa kwento mo. Parang low-key yun. Kaya nga, low-key. Napakahambol naman yung pagkakalit na. Hindi ko kasi, parang pag kinikwento ko kasi siya, hindi ko maisip kung Panaginip experience ko ba o panaginip ko lang o baka imagination ko lang yun, nabuo lang sa isip ko. Yun. Kasi syempre bata, tas tulog ka, di ba? Parang Nang balay mo ko. nung bata ako, pag naalala ko siya, parang nakakatakot siya. Pero ngayon kasi parang hindi ko na sure kung ano. Yun lang, wala akong ibang ano. Yung sa akin naman yung nakatira kami sa BM noon. Basta hindi ko na babanggitin. Basta sa BM kami, apartment yun. Tapos, basta gabi na yun, mga alas 11, alas 10. Ang alam ko kasi noon, yung kasi sa gitna kami, medyo gitna kami pero hindi sobrang gitna. Itang unit? Oh, pero hindi masyadong gitna. Basta yung magkabilang unit namin nakatabi, walang nakaupa doon. Ang alam ko wala kasi paglalabas ka, 2016 to, 17 ganun. Paglalabas kami nakalagay na apartment, ganyan for rent, ganun. Tapos nung gabi, nagtatanong kami, naririnig namin ni Kling ng kapatid ko na may naglilipat. Sabi ko, ba't gabi na sila? Naglilipat? Oo, as in, hindi ko talaga imagine yung talagang kasama ko nila. Naririnig yung, alam niyo yung paglilipat nag-aayos ng kwarto, yung gano'n yung pag-usog ng katre, yung mga bata na parang excited na sa paglilipat, nagtatanong tapos nag-uusap-usap sila. Alam ko rin naman ang Tagalog pero hindi siya pure, hindi mo maintindihan kung anong pinag-uusapan, pero alam mo nag-uusap sila. Tapos sabi ko, gabi na ito, gabi na kaya sila naglipat. Iniisip naman namin baka baka busy sila pag umaga, ganun. Tapos kasi ang kwarto namin ni Kling, kasi yung apartment na yun, sa gitna yung hagdan, tapos yung kwarto magkabilaan. So dito ako sa kaliwa, si Kling sa kabila. Ganun. Tapos kinato ko siya noon, may nagalipat sa kabila siguro. Sabi niya, oo nga. Ganun. Oo, ganun. Tapos kinaumagahan, mga 7:30, palabas na ako noon, kasi papasok na ako sa trabaho. Tapos lumabas yung guard. Ay, tama-tama nakatambay yung guard sa labas. Sabi, kuya, may bagong lipat pala dyan sa kabila, no? Sabi niya, ha? Ma'am, wala man. Sabi ko, hindi naglipat sila, narinig ko kagabi. Sabi niya, wala talaga ma'am dyan, ma'am. Wala talagang tao dyan. So, parang imagination ko lang ba yun? Hindi ganun. Dalawa kasi kayo nakakita eh. Oo, dalawa kami narinig namin. Saka yung mga yapak talaga na yun. Alam mo yung yapak ng bata na nagtakbo-takbo. Ganun. Tapos nagbasa naglilipat-lipat sila. Tapos madalas doon sa na yun, kasi di ba may taas? May, sa baba si Kling or sa taas, feeling ko sa baba. May mga tatawagin ko Kling. O kaya minsan, pag feeling ko tinatawag niya, pero hindi niya naman ako tinatawag. Ganun yun yung apartment na yun. Kinalaunan umalis din kami doon. Bakit kayo umalis dahil lang pumayad o takot kayo? Hindi naman. Umalis kami doon. Sabi na malinaw kasi. Kasi- Hindi naman connected yung pag-alis niya sa kwento mo eh. So, Umalis kami doon kasi hindi rin dahil doon. Kasi hindi naman masyadong nakakatakot na time. Kasi umaga nga. So ang focus ko noon, papasok lang sa trabaho. So hindi ko na sinabi lang na guard, wala man dyan talaga. Ganun. ano ba, paisip na lang Oo. kayo? Umalis kami doon kasi wait lang. Okay. May nakitang mas malaking uupahan na pwedeng mag-garden. Hindi kaya accomplish din yung guard mismo sa... Baka yung guard talaga nang dilipat, pero ayun lang, Ayun sa bigin O baka Kaya yung niya lang guard, kayo. yun siya yung Theory ko aswang. yun. Nag-maintenance. Nag-maintenance. Yung tinatanong mong guard, aswang siya. Or baka naman, ay mga anak yung guard na yun. Hindi niya sinasabi na. Pinakatulog niya doon paggabi. Nagalaro doon. Kaya pa naman sabihin. Kaya sekreto lang pala. Oo, kaya lang pala. Ayun sabihin na yung mga anak niya, pinapalaro niya sa loob. Hindi, So, hindi. siya eh. Saka yung kasi tabing daanan kasi yun. Pero once niyo lang narinig. Or palaga. Isang gabi lang. Pero yung mga tawag-tawag na parang tinatawag ka, palagi. Tapos yung pag-urong ng upuan, palagi yun. Pero Okay. sinasabi ni Kim Kim, Okay yung katabi niyo kasi rental niyo ng mga chairs and tables. Saka that time game, yung parentahan na yun, hindi pa yun katulad ngayon na tinadaanan talaga ng Maraming mga tao. maraming tao. Dati madalang lang talaga tumadaan doon kasi sa Saka doon kayo sa Palo Alto, Tagusa.
dingding? Oo, sa dingding sa may TV. Sa labas na TV. Asan? Okay. Parang mga ano ganyan, ano. Nakag siya. Oh. Hindi ko lang muna ipansin. Hindi sa dingding pa lang. Sabi ko, Anong oras yun ha? parang alas 10 siguro yun. Tapos, hindi ko na, ma! Storbo ka pala. Hindi ko lakad sa may dingding. Sabi ko, baka wala lang. Pag sa dingding, tapos mamaya, naglipat sa may taas. Lakad sa may bubong. Oo, nagdiretso ako kay Mama. Doon ako natulog sa kabinigyan ako. Sabi ko, ba, dito na ako matulog. Yun lang naman siya. Hindi mo nakahayop lang yun? Hindi. Kasi, Pero naglalakad sa dingding? Oo, sa dingding. Oo, kaitan lang yun. Ha? Yan na naman. Sa dingding, tapos naglipat sa may ano, bubong. Tsaka alam mo rin yung tunog ng apak. Oo. Di ba? Alam mo yun. Tsaka sa, posible rin pusa. Kung sa, Pag kung sa malalaki. bubong lang, okay lang na pusa. Pero kung pati sa dingding, Hindi kaya mulawin yun. baka nga. O, ikaw naman. Wala ugat pa. Baka ninig. Si Mama Lili pa ang may idea na ako. Ah, parang oo. Parayo ko yung kay Nita. Ang daming experience ka na. Marami akong experience. Marami. Ayan. Yung karugtong ng kay Baby Top. Oo, parang. Wow. Hirap. Sabi ko salit-salit. Yung pinaka-worst sa lahat, yung ginawa natin yung ano, Pintas, yung mga bracelet. yung parang, ano yung Mga... Parang ring. oo, Saan ka? dyan sa simbahan na yan. Kasi may sinasaniban. Oo, sa school. Sa simbahan. Ah, Yung sa migpa natin, saka sa ano, sa amin. Parang may sinasaniban, tapos parang nilagyan ng manggagamot ng ito. Pintas ba yun? basta yun. Parang to. Ako naman Talisman. tingin. Si Papa mo, ano mo kung saan? Oo nga. Baka Yun yun ako. Tapos si Papa banda. Yun ang nakakatakot. May matyaboy. Tapos si Papa banda. Doon kayo matakot. Sabihin niyo naman ako saan siya. Tinagong dagat. Sige na, okay. Ads. Yung susunugin yung ano na yun, yung panlaban ba? Oo. Talisman. Oo, ganun. Tapos nakapaikot kami dun sa apoy. Marami kami. We're all there. Ah, talaga? Oo. Tapos marami ka naman yung apoy, yung nilagay na ni Pastor Jerry, yung talisman na yun. Ano, nakaganon kasi kami nakapray pa. Ganun, okay, hands. Yung kamay sa likod. Tapos nakaganon. Sige na. Pagkatapos ng pray, parang may naganon sa kamay ko. Oo, ganun. Tapos. Naganon. Tapos, wala lang sa akala ko na-touch lang ni ano, kung sino yung katabi ko doon. Tapos okay na, kwento-kwentuhan lang. Nung tinanong ko sa ko, ba't mo ako hinawakan? Pagkatapos ng pray, ang lamig pa naman ng ano, Okay. ng kamay. Sabi niya, hindi ako. Sabi ng kabila naman, ay hindi ako. Tapos parang biglang, ang lamig pa na parang binungusan ako na dito talaga sa sikmura. Na hindi ko alam kung ano yung Wow, sa'yo. Kaya na-confirm mo na, ay, ito sila. tapos, ang malala doon, yung malala doon, Lamig lang. doon sa pastoral, nakikita pala nila na may tao na nakalungkot sa Sabi likod na ko. Sabi na Sabi mo, Bore, nakita niya may nakalungslip doon sa likod ko. Akala niya sa ako Hindi ako doon taas. Pero, wala naman talaga. Ikaw ang chosen mo. Kaya yun, marami akong naranasan, yun ang pinaka-worst sa lahat. Eh, kami batak na kami sa ganyan. Kumbaga parang, hindi mo yung mamatakotin ng mga gabi na dito. Kasi mas worse na yung naranasan namin eh. Kumbaga, okay. Yung expectation. Dati kasi yung naalala mo ano tayo nila Dichian. Ganyan din yung kwentuhan natin. Pero yung side nyo narinig ko na yun, yung sa sapi-sapi sa school. Pero yung ganun eh. Ano ba yun? Paano niya nasabi sa'yo ma dahil kinakwento mo na may naghamak sa'yo? Wala. Anong parang nalaman lang namin na nung ano, halimbawa mga sunod na araw, sabi, sino katabi mo sa likod mo nung time na yun na nagsunog kayo? Sabi niya si Freddy, sabi, wala kaming ano, kami na yung pinakalas kasi walang ano eh. Huling row na kayo eh. Oo, paikot Walang dalawang circle yun ba? Isang Dalawang circle, counter circle pa tapos ba? magpe-pray over. Pinaikutan yung sunugin na yun. Tapos na yung pa yun. So, di ba, kung gabi na miss mo na yun, ihuhulog mo sana yung ano,